So ito, may Toyota Hilux na naman tayo. Napakasariwa pa nito. Batang-bata pa oh. Kita natin na napakakintab ba talaga. So ang concern nito ay marami daw nakailaw sa dashboard. Kaya ito yung susubukan natin kung kaya ba sa mga patsamba. Ito na naman yung customer natin ngayon, Toyota Hilux. So may umilaw daw sa dashboard. Ito. So tingnan muna natin. Start. Iyon, medyo marami nga sila oh. Iyon, ang dami nga nakailaw dito sa panel board. Umilaw yung EBS, check engine, tsaka yung traction control. So rev natin. So okay naman yung power na. So ngayon gagamitan muna natin to ng scanner. Ito. Baka ningat-ngat na naman to ng daga. So malalaman natin mamaya. Ay ba chip, right red. So pag scan natin dito ay napakaraming fault code oh, 10. Navigation system, air conditioner, PPS, ABS, BSC, TRC, engine and ECT. So sa ABS ito naman yung lumalabas, left rail wheel speed sensor. And may right din oh, right rear wheel speed sensor. So sa PPS, lost communication with SAM, PCM and message missing. Confirm. Aba. So ito naman yung sa engine niya. Vehicle speed sensor, no signal. Kaya wala siyang speedometer. So yon yung mga fault code niya. Bakit umilaw yung mga check engine, traction control at saka ABS. So ngayon, reset ko sa scanner pero hindi pa natin to talaga mawala kasi gagapangin muna natin yung sa ilalim sa left rear speed sensor. So putol daw siya, sabi ng scanner natin. So ngayon, paandarin natin ulit. So yung check engine, nawala na siya dahil nga ay nireset natin. Kasi yung check engine, kaya umilaw yun dahil yung speedometer niya ayaw nang gumana. Kaya umatouch yung check engine na mag-signal siya dyan. So kahit nireset natin, so pag patakbuhin natin to, pag ma-detekto ng ECM na hindi gumagana itong speedometer natin, so iilaw ulit yung check engine. Kaya isa-solve muna natin yung left rear speed sensor nito para matapos na ang problema nito. Toyota Hilux. So 1GD engine, napaka sariwa pa. Kita natin yung odo, 5,864 pa yung takbo. So kumbaga napaka fresh pa talaga nito. So alright, so titingnan muna natin sa doon sa ilalim. Gagapangin natin kung ano yung problema. Update na lang tayo mamaya. So ngayon, access na tayo sa ilalim. Ito yung nakita natin dito. Grabe oh. Grabe yung aso oh. Parang may galit talaga sa sasakyan na to. Putsang gala. Grabe. Akala ko pa naman talaga daga lang yung ngumat-ngat sa wiring. Pero nako, aso pala talaga. Ayan oh, so dalawa talaga yung kinagat niya oh. Putsa. So kaya pala right and left yung binasa ng scanner natin oh. So dalawa pala talaga sila. So ngayon ay ito na, temporary lang muna yan ha. So temporary wiring lang muna yan. So mamaya na natin yan i-finalize kung na-solve ba natin yung problema. Kasi medyo nalilibugan at nalilito din kami nito kasi yung color coding ng wiring, siyempre hinanap talaga natin. So
tiningnan natin yung color coding para hindi tayo magkamali at hindi tayo magkayari na. So baka uusok yung ECM pag nagbaliktad yung mga wiring, mahirap na. So ngayon ay ikabit muna natin tong negative na battery. Ayan. So tinanggalan natin yan kanina. Siyempre ganoon naman talaga to prevent short circuit. Kahit magkadikit yung negative at positive, so wala talagang mangyari na mag-spark sila. So ngayon dito na tayo sa loob. Sana ay makatsamba na naman. On. Ayun. Nawala na yung mga ABS. Start. Ayos. Another tsamba. Good job dong ayan. Sana all. Goods yun daw. Goods yun daw. Yan, delete no? Wala na. Wala na, delete. Gidelete naman ako daan. Good job. Ta. Paris Samboy, nindot kig smile ay. So siyempre, hindi mawawala yung test drive natin. So kita natin dyan na napakalinis na ng dashboard, no? So hindi katulad kanina na parang Christmas light yung kahimtang or kalagayan. So temporary lang muna namin yung ikabit yung winiringan namin sa ABS. So grabe yung ano talaga, kagat ng mga aso. So yung check engine wala na. Ngayon kalalabas ko lang dito sa shop namin. Ayan. Sa Brian Car Clinic and Brian Auto Parts. So patakbuhin muna natin. So ang concern talaga nito, okay daw yung power, except na lang sa nag-ilawan dito na check engine, traction control, ABS, tsaka may naglalabasan pa dito na please visit your dealer dito. At yung speedometer niya ayaw gumana. So ngayon patakbuhin natin kung gagana na ba siya. So let's go. Ayun, umangat na. So okay na siya. Goods na, goods. Good job. Sure ball na, sure ball. Sure ball na problem solved ang sasakyan na to. So Toyota Hilux 2022 model, 2GD engine. So 2GD pala siya. Tiningnan ko kanina sa kanyang ORCR, akala ko 1GD. Ayan o. So yung speedometer na concern na ayaw gumana ay umangat na. So hindi na natin to patagalin pa. Siyempre iuwi na natin to sa shop at nang makauwi na rin yung customer natin. So alam naman natin na problem solved talaga yung concern. Kahit hindi na natin to i-test drive ng malayo. Dahil yung concern ay na-fix na. Okay, balik na tayo sa shop. Oops. Bagong bago pa yung Hilux, oh. So siyempre hindi tayo naniniwala na masisira agad yung sensor dahil napakabata pa ng sasakyan. Yan, oh. So 5,000 pa lang yung takbo. So pagpasok nga kanina ay mahinala na talaga ako na to ngat-ngat to ng aso or di kaya mga daga. Pero sa nakita natin, aso talaga yung kumagat. Ningat-ngat. So alright, hanggang dito na lang yung video natin mga master. Kung may napupulot ka ng kunting idea, so paki-like and subscribe na lang sa YouTube channel natin at sa Facebook, paki-follow na lang rin. At maraming salamat. Dito na tayo. At God bless ating lahat. Yes sir.